volleyball. Actually, so I'm so glad that I'm to be here na, and everything that I went through really Right. makes sense, and it's just It's now making sense. No, so lahat ng iniyak mo in the past, it's now making sense right now. J-Lu, ikaw naman. Ako po, wait lang po. Kailangan flash me. Okay lang. Sasamahan namin. Let's flashback together. So, grateful po ako. And yun nga po, 5 years ago, I'm a student po. And while I was student po, nag-work din po ako sa mga commercials. I do extra po, nag-extra po ako. Ay, mahirap na, ha? Yes po, nag-extra po ako. And then, nag-join din po ako sa mga K-pop dance competition po. Then, nag-aaral ng choreography sa online. Tapos ayun, nag-audition po ako sa mga dancing, K-pop dancing cover, mga ganun po. And then, yun po yung parang ginawa ko po motivation para maging K-pop idol. Kailan mo nasabi sa sarili mo na, wait, kaya ko pala itong gawin. Pwede pala ako. I belong here. Yeah, ako po kasi, mahilig po kasi ako mag-join kung ano-ano. Like parang nag-discover ako, ay, akin mo. Tenacity yung tawag na. Oo, grabe. Sabi ko, ay, akin to. Magaling ako dito. Ganun po akong tao. So parang, ay, gusto ko to. Gagawin ko to. Tapos nag-enjoy ko. Well said. Alright, next girl. Well, ako po, 5 years ago, nasa isang girl group din po ako. My previous girl group, which is ML48. So, ever since po, ginusto ko na po talagang mapunta sa industry, entertainment industry. So, yun na po talaga. Ever since po bata po ako, yun po yung pinupursue ko eh. So, nag-start po ako mag-audition. Like, just like J-Lo po, nag-start po akong commercials, mag-extra po sa mga serye. So, yun po. 5 years ago, nag-training din po. Pero ayun po, I just want to say na to start over po and to be here again, to try again, para sa impact, para sa bagong group. It took me a lot of courage po to take, syempre, mag-start po ulit ako, mag-training po ulit ako, gagawin ko po ulit lahat ng iba ko from the start. So, I'm so happy and grateful po na yung mga taong sumusuporta po sa akin before, kasama ko pa rin po sila ngayon. So, super thankful po. So, new beginning, a new chapter for you, diba? That's another story of not giving up, ladies and gentlemen. Alright, Isaki, ikaw naman. Sino ba si Isaki 5 years ago? Kailan mo nalaman na, wait, pwede ako maging P-pop ako, bata pa lang po talaga, mahilig na ako mag-perform. So, lagi po talaga sumasayaw, ganyan. And then, 2018, nag-start na po ako mag-audition sa P-pop dahil gusto ko nga po ng bigger stage. Parang gusto ko siyang i-try. And nahilig din po kasi ako sa K-pop before. So, yun yung naging inspiration ko to pursue P-pop din. And then, so sobrang dami ko na pong pinag-audition. Feeling ko po, halos marami po akong groups na almost nandun ako. And feeling ko kilala ko yun po yung karamihan doon. And then, hanggang sa nagkasama po kami sa isang group before. And then, nawala ako sa P-pop scene at sa social media. Nag-take a break po ako dahil nag-aral. And sinubukan ko na po i-pursue nun cybersecurity or... Wow, cybersecurity. Or software developer. Wow! So, yun po yung path na pinupursue ko before nag-stop po ako sa P-pop. And then, nag-migrate po yung family ko sa ibang bansa. And then, nung nagtagal po ako doon, parang sabi ko, ay, namimiss ko mag-perform. Right. So, It's in you, no? Hindi mo ma-shake off yung Yes. ano na yan. So, umuwi po ako mag-isa dito sa Philippines para po mag-audition ulit and i-try ulit from the start. Sa simula talaga, from zero. And then, surprisingly po, sobrang unexpected. Nagkasama mo kami. Like, we're meant to be. We're meant to be together. Meant to be together. Ako naman naniniwala ko, we're always at the right place at the right time. Kahit hindi natin gusto, di ba? And Isaki, ikaw, I've always heard the word redirection from you whenever we ask you these heartfelt questions, no? Do you feel that this is, the universe is really redirecting you for this? Yes po, dahil especially noong 2024 and 2025, nagkaroon po ako ng time na sobrang umiiyak na talaga ako while praying. Tapos, sobrang lost dahil sobrang dami na po ng rejection, redirection, and then umabot na sa point na nagpa-pray na lang ako, Lord, para sa akin ba talaga to?
Great, 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 great. And then, sabi ko po, if not, close the door. And nandito po ako ngayon, so I think it's for me. Wow! Grabe, the tears are really flowing. And of course, si Bella naman. Bella, you wanna know what your story is? Actually, ever since I was young, I really like performing. Yeah. I still remember when I was 7 years old, 7th birthday ko po was Hannah Montana. I used to nag-perform po ako sa stage. Pero, like, before this group, I used to join G-Force. I used to train there. I used to back up in G-Force as well. Because I was like, oh, I wanna try singing then. I wanna go back to performing. Tapos, nag-try po ako mag-audition. I wanted to try something new kasi. Tapos from there, ayun, na-enjoy ko na po talaga with singing. You are also meant to be here, definitely. Okay. Alright, wow. I know, medyo mga pang MMK yung tanong na yun, Talagang we know now your story about this sa inyo. You're right here, right now. At gawin naman natin live yung susunod na question. So, like what I said, the P-pop industry in the Philippines, it's really at its golden age. And ang tanong ko naman sa inyo, sino ba yung P-pop group na hinahangaan ninyo? At sino rin yung in the future nakikita nyo, parang kakolab tong mga P-pop group na. Alright, so, hard question pero sige, let's do it. Ako po, Beanie po. Wow! I love Beanie. Why? Because, the voices. Grabe din po yung mga voices nila. And also their stage presence. And the story that they Yeah. have, diba? Grabe. So, Beanie for you. Yes, it's Beanie. Pwede. How about the girl? Ako po, kung tataasan na natin, doon na tayo sa the P-pop kings of Philippines, diba? So that is SB19, grabe. It will be I-manifest natin yan. Yes! Shout out to the universe. work with them someday. That's Oh, possible. okay. If this day is possible, anything's possible by now. Tama ba? Alright, go ahead. Well, ako po, yun din po super, I really look up to them po, and isa po sila sa naging inspiration ko po sa pag-perform, yung mga pinagdaanan po nila, the way they perform, the way they teach, kung ano po yung mga pinapakita nila, and pinaparating po nila sa supporters nila. Gusto ko rin po siya marating. And yung ginawa po nila ng pag-inspire sa akin, hindi lang po sa akin, pero sa marami pong tao, sa marami pong performers pa. Super, gusto ko rin po na maging ganon. Gusto ko rin po mag-motivate na marami tao. But your very own version of it. Yes, of course. Wow, really nice, really nice. Saki, how about you? SB19 din po for sure. SB19. Because I love how they use their story po to inspire people. Tapos sobrang creative nung way Right. to tell a story. And sobrang nilook up ko po talaga sila. Right. I like that you mentioned that they are creative. Right now, for you to actually succeed, it doesn't, hindi ka dapat marunong lang kumanta and sumayaw di ba? Bawat Beanie and of course SB19, may creatives involved and bawat isa sa kanila talagang involved dun sa journey nila, di ba? And napunta nyo naman yun sa darama pa lang, di ba? How creative you guys were with that one. How about you, Bella? Sino naman ang gusto mong hold up? And who are you looking forward to? Probably Beanie po, because I like their style. They're very cutesy, girly, and nakaka-relate po ako doon. Kasi ako po personally, I'm girly talaga. The group. Grabe naman, sobrang sweet girl naman talaga na si Bella, no? Okay. Alright, now na manifest na natin kasi yung mga gusto nyo mga collab and who you're looking forward to in the future. Medyo gawin mo natin mas lighter ba? So a lot of your songs, like Unang Tingin, Darama, may kilig factor siya. Alam ko, ang angas sa mga dance move nyo, pero it's coming from some inspiration. So, ang tanong ko naman sa inyo, sino ba ang nagpapakilig sa mga unang girls? So it can be a local artist, an international artist, or maybe somebody that you know in your personal life. So sino nagpapakilig sa inyo? May nagdodrone? Well, ako po, syempre, una-una na po dyan yung family ko. Family, friends, and supporters ko. Pero kung tatanungin po ako ng international artist, syempre sabihin ko na po yung crush ko. Bjorn Busok and Taeyong of BTS. Wow!
Wow, BTS. Okay. Next. Yeah, ako po, family ko po, ang inspiration ko po talaga. And friends na nag-support po sa akin. Lahat ng journey ko, yes. Thank you sila. Thank you so much, guys. And ano yun, crush ko po. May po kasi ako manood ng K-drama. Oh. So, Mga upa natin dyan. Ako po, si Park Seo. Mark Soldud. Baka naman universe, hindi natin alam. Halo, ano. Alright. Next up. Sino ba? Meron ba yung girls natin? Sino ang nag-inspire sa inyo? Na artist, crush ninyo, nagpapaklik sa inyo? Hindi po, number one po talaga is my family. And my friends kasi they're so supportive sa akin. And when it comes to crush mo or abroad, probably BTS din po. Right. BTS as well. Meron pa ba hindi nakasikat? Sa akin, pwede yun. Sa akin po, syempre, family Right. and friends. Especially sa family ko po na umuwi pa po talaga dito. Nagbiyahe pa po dito and galing sa ibang bansa. Galing sa? Ibang bansa, umuwi dito. Saan bansa? Sa Europe, somewhere in Europe. Somewhere in Europe. Tapos, umuwi dito just to support me. Tapos, sa crush, wala pa kasi ako. Wala po. Bigyan nga ng crush ni Isa. Pero I'm sure mai-inspire ka din dahil napakarami pa natin isusulat ng mga kanta para sa inyo, di ba? So you will have to get that inspiration. So ito, very quick question. Uso sa K-pop and even P-pop to have a fandom name. Siyempre, sa BT we have the Blues. Sa SB19 we have the 18s. May fandom name na ba kayo for your Una fans? Meron na ba? Actually po, we want everyone, like yung mga fans and supporters po talaga namin, maging involved sa magiging name nila. Right. So like, actually right now, wala po magiging name. But Wala we do pa. have some options right now, pero we want to hear, still want to hear from them as well. So- Actually, Sinisigaw nila on action. So ililista na natin yung mga options na yan. More importantly, maybe you guys can be active online. Pag-usapan natin kung ano nga ba ang magiging tawag natin sa ating mga Una fandom. Hindi ba? Alright, so let's wrap this up. Girls, ang daming nangyari today. Grabe yung success ninyo, yung lahat ng pinangarap ninyo, lahat ng hardships that you experienced in the past were now at this beginning of your career. I say beginning kasi before, napakarami pang pwede nyo i-achieve na sa tingin nyo before hindi achievable, pero nandito tayo ngayon. So, final message. Ano yung mga gusto nyo mensahe para sa mga taong nag-look forward at nag-root para sa inyo? Go ahead. First of all, thank you so much po sa lahat ng dito. Thank you all for your presence po sa families namin, sa friends namin, and then sa fans and the sponsors and everything po, everyone. Sa coaches po namin, sa management po namin. Ito pa ba? Sobrang grateful ko po mga girls. And syempre to the people in Isla and Aguila po na who have been with us from the start. Who really, yung mga coaches po namin na nagtiwala sa kakayahan namin. Thank you so much. Wow, from Una Jill. Grabe po yung nabigil ko po kagabi pa. Kinakabahan po ako na nai-excite. And sobrang grateful po ako sa lahat na nangyari po. Year with girls po. And yun, sa debut po na to, gusto ko pong pasalamatan yung girls ko. Wow. Yes. Vision, ano yung na kay Thank you so much. Ito kay Christy. Si Jordan ako. And Ito. Wow. Hindi mo intindihan, nagsasakit na kayo, Sorry. nagkikiyakan kayo at the Ito. same time. Ito. sobrang grateful po ako sa girls ko kasi sila po talaga yung andyan din po sa akin. Every time na kailangan ko po ng even cheer up, gano'n. Sila po yung, grabe, sobrang hirap po kasi maging P-pop idol. Hindi po siya biro, hindi po siya biro. Okay, hindi po siya biro. Marami pong sacrifices, time. Palakpakan niyo naman, ladies and gentlemen. Marami kong sacrifices like studies, and sa family, sa friends, and sa lahat po, nandiyan ako mag-focus for being a makeup or for being an artist. So, thank you girls for being with me through this journey. And sobrang proud po ako sa kanila kasi marami po kaming ideas. And
sobrang thankful po kami na po kami record label na pwede na po kami magbigay ng mga ideas kung anong gusto namin gawin sa music namin. And marami pa po kami gustong gawin talaga. And ang dami po namin gusto makamit sa buhay. Wow. Thank you so much. Thank you so much. Sabi nga nila, ladies and gentlemen, it takes 10,000 hours to be an expert in your field, and these girls are really putting on those hours. How about you, ma'am? Go ahead. Well, ako po, parang wala po akong ibang masabi kundi thank you po. Super grateful lang po talaga. And since this is Una's Day, gusto ko lang po talagang i-acknowledge. Super, ulit-ulit ako kasi grateful talaga ako eh. Blessing po talaga sa akin yung Una. Actually, before Una po, I was really in a dark place. And sila po yung parang talagang binigay sa akin ni Lord na parang, eto yun, isa sa needs ko. Kumbaga, parang kaya super blessed talaga ako sa girls na to kasi sila sa nag-angat sa akin, tumulong sa akin aside from my family and my friends, super thankful po talaga ako sa Una. Also, to our management po, to our supporters, thank you so much. To our coaches, sa mga sponsors po namin, sa lahat po na nandito to support us, thank you so much po. Wala po ang Una at hindi po ito mabubuo po wala po kayo. So, yun na po, sobrang thank you lang po talaga yung masabi ko. Thank you so much, Madam Colleen. First una, Izaki, go ahead. First of all, syempre, thank you, Lord. Kasi finally, nahanap ko na yung hospital after so many years. Nandito na yung girls, and syempre yung management namin sa Isla and Anila. Thank you po sa pag-aalaga sa amin. Sobra po sila pag-aalaga sa amin. And lahat po ng support na kaya nila ibigay ko nila. Makikita niyo naman po ngayon. And ngayon, nadagdagan pa po ng Star Music. So, grabe, sobrang daming tao po na nag-aalaga at nagmamahal sa Una. So, maraming salamat po. And syempre sa family ko and friends, Right. sobrang thank you kasi ang haba na po ng years na hinugod ko dito and andyan pa rin po sila to support me. And syempre sa girls. Actually, kagabi pa po kami umiiyak sa GC. Kasi sobrang surreal po dito after nung mga pinagdaanan po namin. And hindi namin expected na magiging group kami. And surprisingly, nag-click kami ng sobra. And masasabi ko po talaga na no one created this group. God did. Wow. So maraming salamat po sa inyong lahat. And I'm very grateful. Hindi po namin sasayangin lahat ng opportunity na ibigay niyo po sa amin. Ganda na sinabi mo. Alright. Una Bella, the tears are flowing. What does it mean for you to be here today? What's your message to our Una fans? So po, I want to say thank you din sa mga sponsor namin. Thank you sa Star Music. Thank you sa supporters, sa mga fans, my family of course, and my friends for being here. And super, hindi ko na lang ako makapaniwala today. Kasi, Hindi siya panaginip ba? Nangyayari talaga. kasi ang dami po namin pinagdaan. Tapos, like, finally, ito na talaga. Yung lahat ng hard work namin nag-pay off talaga. Well-deserved. Tama ba? Ladies and gentlemen, sobrang well-deserved. Having said that, we have to wrap up this conversation kasi napakarami pa nating mga